signs na isa kang psychic. Kapag tumingin ka sa cellphone mo at lagi mo naaabutan yung relo na doble-doble yung numero, katulad ng 11-11, 12-12, 10-10, 22-22. Ibig sabihin na pinapractice mo yung sarili mo sa prediction at napapractice mo ito ng tama. Number 6, panaginip. May napaginipan ka na ba na naging vision at nagkatotoo? Vision of dreams. Merong 3 uri ng panaginip. Base sa pag-aaral ko sa sarili ko simula ng bata pa ako, dahil sa experience ko, ang 3 uri ng panaginip ay ang simbolo. Ito yung mga ahas, tubig, kidlat, dumi, ipin. Pangalawang uri ng panaginip, yung tinatawag na kabaligtaran. Hindi nangangahulugan na ang kabaligtaran ay hindi mangyayari. Kapag pangit yung napaginipan natin, sabihin ng iba, kabaligtaran yan, hindi yan mangyayari, hindi. Dahil ang totoong panaginip na may kabaligtaran ay nangyayari sa ibang tao. Inululugar mo yung sarili mo dun sa sitwasyon or pakiramdam nung taong nandoon sa panaginip mo. Yung energy na meron yung taong yun na nandun ka, in reality, naramdaman yan nung taong nilugaran mo. So sa kabaligtaran, sa iba nangyayari. At lastly, panaginip na warning o babala. Sa klase ng panaginip na ito, dito pumapasok yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Sila yung nagbibigay warning, nagbibigay na wag mong gawin, ginigising ka dahil kailangan mong gumising. Ayan ang 3 uri ng dreams na kung ma-experience mo, isa kang psychic. Kung ang lakas na ng chakra mo at naunawaan mo na yung kakayahan mo sa panaginip mo, dito pumapasok ang pang-7, ang sleep paralysis. Ito yung pakiramdam na nakahiga ka. Hindi mo maigalaw yung mga kamay mo, yung ulo mo. Hindi ka makasigaw. At meron kang groging pakiramdam. Nakikita mo yung realidad, nakikita mo yung totoong nangyayari sa paligid mo. At hindi yun panaginip. Sleep paralysis ang tawag doon. After ng sleep paralysis, after ng pang-7, papasok si number 8. Kung na-experience mo to, totoong isa kang psychic. Ang astral travel. Sa sleep paralysis, hindi ikaw ang nakakakita sa realidad o totoong nangyari sa paligid mo.